Ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and sa kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa happening sa trend, matchable entertainment and lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Visayas at Mindanao at maging sa ibang bansa sa Luzon, Visayas, Mindanao. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Walang advokasiyang maliit, basta't malimit. Maraming salamat. Muling sumasa inyo ang ating palatuntunan special on Saturday. Salamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa Executive Session. Mabuhay ang Isang oras na talakayan ng mga usaping may kinalaman sa ating akto. Idulog nyo na yan dito sa Hoy, Bawal Yan. Ang latest happenings at trending sa mundo ng entertainment and lifestyle, their favorite stars, mga kwento. Report. Flash Report! Itinaas na nga ho yung antas ng tubig dyan ho sa Marikina River. Umabot na ho sa unang alarma. Alamin natin ang detalye mula kay RH52, Edniel Parosa. Edniel. Alas 8:44 ngayong gabi ng Agosto 8, itinaas na sa unang alarma itong antas ng Marikina River. Ito'y matapos sumampas sa 15 metro ang level ng ilog. Sa gitna ng malakas na buhos na ulan sa Metro Manila, epekto pa rin ng hanging habagat. Personal na tinungo ni Mayor Man Teodoro itong Santo Niño Bridge at ngayon ay nag-inspeksyon mula pa kaninang umangat itong tubig bago tuloy ang deklara itong first alarm. Nangangahulugan ang unang alarma ng alerto sa mga residente nitong nakatira sa mga barangay upang maghanda sa posibleng paglikas. Sa ngayon, naka-full alert na rin ang Marikina City Rescue 161, ang disaster offices at ang iba pang mga vital agencies ng syudad. At binuksan na rin ang mga evacuation center dahil pa rin sa naranasang pagulan. Oras na sumampang level ng ilog sa 16 meters. Patutunogin naman ang sirena para sa ikalawang alarma. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang pagtaas ng antas ng tubig ng Marikina. At as we speak, ay nasa 15.3 meters na ngayong gabi. Ako si Edniel Parosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH52, Edniel Parosa. Flash Report. Flash Report! Pilipinas ang ating oras. 7 minuto makalipas ang alas 9 ng gabi. Sabado na naman. Tuwing Sabado, dapat sa pool ang pinag-uusapan at balitaan. Heto na ang programang Sa Pool, ang mga balita at diskusyon sa mga napapanahong isyu. DZRH Sa Pool, Sabado, kasama si Kyle Bulyas. Sa Pool, Sabado. Sa Pool, Sabado. Sa Pool, Sabado. Isang maulang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ulo ng ating mga balita. Sa Pool, Sabado. Ilang mga kalsada sa Metro Manila lubog sa baha kasunod ng tuloy-tuloy na buhos ng ulan.
sa Pool Sabado. Mga pangunahing kalsada patungong Baguio City hindi madaanan dahil sa magkakahiwalay na landslide. Sa Pool Sabado. Bilang ng mga napaulat na nasawi dahil sa pinagsamang epekto ng habagat, bagyong Maymay at bagyong Luis, umabot na sa 6 ayon sa Office of the Civil Defense. Sa Pool Sabado. 10 Maleta Boys laya na matapos makapagpiyansa sa kasong perjury. Sa Pool Sabado. Extradition request ng Bansang Amerika laban kay Kibuloy natanggap na ng Department of Justice. Sa Pool Sabado. At malakihang oil price rollback namumuro sa susunod na linggo. Sa Pool Sabado. Yan ho ang ating headlines ngayong Sabado ng gabi. Dito ho sa programang Sa Pool Sabado. Ako po ang inyong makakasama sa isang oras na balitaan. Ito po ang inyong lingkod sa pagbabalita. Ako po si Kyle Bulias ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa Pool Sabado. Sa detalye ho ng ating mga balita, kasalukuyan hong nakakaranas ng mga pagbaha ang ilang mga kalsada sa Metro Manila. Sa pinakahuling detalye po mula ho sa MMDA, hindi ho nadaraanan ng lahat ng uri ng mga sasakyan ang bahagi ng Zapote Junction dyan ho sa Las Piñas City. Gayon din ang Marcos Alvarez Road. Samantala sa Parañaque City, hindi rin madadaanan ang bahagi ng Ninoy Aquino Oyster Plaza at ang bahagi naman ng Dr. A. Santos Avenue patungong SM Sukat ay nakakaranas ng above gutter deep. Pero ito po ay nadaraanan pa rin ng lahat ng uri ng sasakyan. Sa bahagi naman ng Pasay City, gutter deep din ng mga pagbaha ang nararanasan sa Andrews Avenue Corner, Aurora Boulevard. Samantala sa Mandaluyong City, nararanasan din ang gutter deep na mga pagbaha sa Ortigas Corner, Bonnie Avenue. Pero ito ho ay nananatiling passable sa lahat ng uri ng mga sasakyan. Sa bahagi naman ng Malabon City, nadaraanan pa rin pero may nararanasang mababaw na pagbaha dyan sa Del Pilar Street sa Maysilo. Gayon din ang Santulan dyan ho sa Tatawid. Passable rin ito sa lahat ng uri ng mga sasakyan. Habang gutter deep naman ang mga pagbaha ang nararanasan sa Don Basilio Bautista, Hulong Duhat. Samantala sa Quezon City, nararanasan ho ang gutter deep na pagbaha dyan ho sa Apollonia Samson sa EDSA. Gayon din ang EDSA Aurora Tunnel northbound. Gutter deep din ang mga pagbaha ang nararanasan sa EDSA Dario, EDSA Oliveros northbound. Gayon din sa EDSA Aurora Tunnel southbound. Sa Pool Sabado. Samantala kasalukuyan ding hindi nadaraanan ng mga motorista ang ilang mga major road patungong Baguio City. Kasunod yan ng naranasang malakas na buhos ng ulan na nagdulot ng landslide. Ayon sa DPWH Cordillera, hindi nadaraanan ng Cannon Road at Nagiliman Road dahil ho sa soil at rock falls. Samantala passable naman ang Asin ng Alisan San Pascual Road, pero ito ho ay mahigpit na binabantayan dahil sa posibleng mga road hazard. Sa kasalukuyan, tanging ang Marcos Highway lamang ang maaaring daanan ng mga motorista patungo sa Baguio City. Sa Pool Sabado. Samantala umabot na sa 6 ang mga napaulat na nasawi dahil sa pinagsamang epekto ng bagyong Luis, Maymay at ng hanging habagat. Ayon sa Office of the Civil Defense, sumasa ilalim pa sa validation ang mga nasabing casualty. 2 rito ang nasawi dahil sa landslide sa Benguet habang bineberipika pa ang isang casualty sa La Union. Sa kasalukuyan, umabot na sa higit 261,000 na mga individual ang apektado ng masamang lagay ng panahon. Nasa 2,500 pamilya naman ang kasalukuyang nanunuluyan sa mga evacuation center. Sa Pool Sabado.
Na-divert sa iba't ibang mga paliparan ang ilang domestic at international flights dahil sa masamang kalagayan ng panahon sa Metro Manila at ilang bahagi ng bansa. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, 5 flights ang apektado kabilang ng isang Cebu Pacific flight mula sa Incheon na patungo sanang Maynila ang na-divert at lumapag sa Iloilo, habang isang flight naman mula sa Pagadian na patungo ring Maynila ang lumapag naman sa Kalibo, Aklan. Na-divert din sa Clark ang isang China Southern flight mula sa Guangzhou, habang isang Xiamen Air flight mula Xiamen ang pansamantalang lumapag sa Mactan, Cebu. Samantala, isang domestic flight mula Cebu patungong Bacolod ang bumalik sa Mactan dahil sa masamang lagay ng panahon. Sa Pool Sabado. Nagpakawala naman ng tubig ang 2 dam sa lalawigan ng Benguet sa gitna ng nararanasang matinding pag-ulan, epekto ng southwest monsoon o hanging habagat. Base sa datos ng DOST Pag-asa, binuksan ng tig-4 na gates ng Ambuklaw at Binga Dam. Aabot na sa 281.20 cubic meters per second ang pinakakawalang tubig sa Ambuklaw, habang 317.53 cubic meters per second naman sa Binga Dam. Samantala, patuloy naman sa pagtaas ang level ng tubig sa Angat Dam na kamakailan ay bumaba sa critical level. Sa Pool Sabado. Kinansela ang ilang biyahe ng mga barko dahil sa epekto ng southwest monsoon o hanging habagat ngayong araw ng Sabado. Batay sa abiso ng Philippine Ports Authority, kabilang sa mga apektado ang mga pantalan sa Batangas, Bicol, Marinduque, Quezon Province, Masbate, Mindoro, Bohol, Palawan, gayon din ang rutang Panay-Guimaras at Western Leyte, Biliran. Sa Mindoro, kanselado din ang lahat ng fast craft sa Port of Calapan, habang ilang biyahe rin mula sa San Jose, Puerto Galera at Rojas ang hindi matutuloy. Sa Batangas, suspendido ang ilang biyahe patungong Puerto Galera, Odyongan, Sibuyan at Katiklan. Kanselado rin ang ilang biyahe sa Bohol, Palawan at Panay-Guimaras. Pinapayuhan ang mga biyahero na makipag-ugnayan muna sa kanilang shipping line para sa pinakabagong impormasyon bago bumiyahe. Sa Pool Sabado. Babalikan ho natin ang detalye ng iba pa nating mga balita, makalipas lamang po ang ilang paalala. Pilipinas ang ating oras, 15 minutos makalipas ang 9:00 ng gabi. This Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. At maraming salamat po sa inyo na ang Agri-Asenso hanggang sa susunod. Alas 4 hanggang 5 na po ng inyong paboritong programa ang DZRH Boom Balita ngayong araw ng Sabado.
Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago, kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino. Gabi sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Thank God it's Good evening. Sa Pool Sabado. Nagbabalik ho ang programang Sa Pool Sabado. Ako pa rin ang inyong nakakasama. Ako po si Kyle Bulias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa Pool Sabado. Sa pagpapatuloy ho ng ating balitaan, dalawang sama ng panahon ho ang patuloy na binabantayan ng Pag-asa sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon ho sa Pag-asa, isang tropical depression ang namataan sa layong higit 3,000 kilometro mula ho yan sa silangan ng extreme northern Luzon. Samantala, isang low pressure area naman na may mataas na tsansa na mag-develop bilang isang bagyo ang namataan din sa layong higit 102 kilometro o 200 kilometro mula rin sa extreme northern Luzon. Pero sinabi ho ng Pag-asa na parehong eastward o papuntang silangan ang galaw ng dalawang sama ng panahon at hindi ito inaasahang papasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Sa Pool Sabado. Samantala, labas po muli tayo ng ating himpilan. Makibalita tayo dyan sa Kamanava area. Kamusta na ba ang lagay ng panahon? RH23 Edwin Duque. Edwin, magandang gabi. Kyle, sa mga oras ito ay nakakaranas pa rin ng pabubusong malakas na pagulan ang bahagi ng Kamanaba. Unang iniikot natin, itong bahagi ng Governor Pascual Avenue ay hanggang dito sa may Katmon ay may mga pagbahang almost sa Gutter Dick. At itong bahagi ng mga MS Del Pilar sa may Silo, Malabon, lampas na sa gutter yung tubig baha. Ito'y busod pa rin ng malakas na pag-ulan na nararanasan mula pa kaninang bandang alas 6 ng hapon hanggang sa mga oras na ito. Lumalim na rin halos yung malaking porsyento ng Panghulo, Malabon. Mula dyan sa may Tatawid, halos gutter dick yung mga tubig sa loob ng compound ng buong barangay. At yan, tuloy-tuloy yan hanggang Panghulo Road, patungo naman border ng Ubando, Bulacan at ng Valenzuela City. Ang bahagi rin ng MacArthur Highway, dito sa may bahaging Karuhatan, may mga tumirik na rin mga motorsiklo na nagpumilit makatawid dahil nga yung iba ay galing ng Mikawayan, Bulacan, habang iba naman ay patungo ng Mikawayan, Bulacan, ay tumirik yung mga kanilang sasakyan. May mga ilang 4 wheels din ang bumabalik. Kapag galing ka ng Caloocan, Monumento, yung patungo ng Mikawayan, yung iba ay sinusubukan pa rin nila na tumawid dito sa may bahagi ng Karuhatan, ay nakaka-survive. Yung iba, meron naman yung talagang mababa. Yun ay tumitirik at yung iba naman ay bumabalik. Kaya may mga ilang stranded na sasakyan dito sa may bahagi ng MacArthur Highway sa bahagi ng Karuhatan bago to makarating sa pagitan naman ng Mikawayan, Bulacan. Ang bahagi rin ng Arpapa ay bahagyang nagkaroon ng kunting pagbaha sa mga gilid-gilid, pero agad naman ito nagsusubside dahil ang ulan na nararanasan natin dito sa bahagi ng Kamanaba
ay pinakamatagal na yung 20 minutes. Meron namang ilan ay 5 minutes, 10 minutes, agad naman tumitigil. Pero yung bugso ng malakas na hangin at ulan, yun ang mabilis na magpabaha at agad napupuno yung mga kalsada dahil nga may mga ilang kalsadang hindi nagtutuloy-tuloy yung paggawa, putol yung ibang kanal kaya na-stuck yung mga tubig tulad ng kaba ng MS del Pilar, tatawid hanggang doon sa may arkong bato sa Valenzuela City. Si ating latest update mula pa rito sa Camaraba RH23. Edwin Tuki nagulat sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa Pool Sabado. Maraming salamat RH23, Edwin Duque. Samantala sa iba pa natin mga balita, abiso sa ating mga motorista. May inaasahan tayong rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay sa Mean of Platts Singapore Trading sa nakalipas na 4 na araw, tinatayang bababa ng 4 pesos and 50 centavos hanggang 5 pesos ang kada litro ng diesel at gasolina. Samantala wala namang inilalabas na price estimate para sa kerosene. Ang pinal na oil price adjustment ay anunsyo sa araw ng Lunes at ipatutupad naman sa araw ng Martes. Sa Pool Sabado. Samantala, nakapagpiyansa na ang 10 inarestong Maleta Boys sa Las Piñas Regional Trial Court kaninang tanghali. Ito ay matapos bigong makapaghain ng piyansa ang 10 sa 18 akusado ng perjury kahapon at pansamantalang napiit ayon kay Attorney Levy Baligod, ang legal counsel ng mga Maleta Boys. Halos 1 milyong piso ang halaga ng inilagak na piyansa. Mahirap niya ipaliwanag kung saan nagmula ang kanilang ipinambayad, pero may ilang mga taga-suporta ng Maleta Boys ang tumulong at nag-ambag-ambag, gaya ng mga nagtitinda sa talipapa na nagbigay umano ng tig 1,000 piso. Sa Pool Sabado. Samantala minaliit ni MMDA General Manager Nicolas Torre III ang mga espekulasyon na siya ay nagpaplano na kumandidato bilang alkalde ng Davao City sa 2028 elections. Ito ay matapos sabihin ni Vice President Sara Duterte na welcome ang dating PNP chief na mag-file ng Certificate of Candidacy sakaling interesado siya na maging mayor ng syudad. Binigyang diin ni Torre na wala siyang inaanunsyo na sasabak siya sa mayoralty race sa naturang lungsod sa kahit anong posisyon sa 2028. Sinabi ng MMDA General Manager na ang kanyang atensyon ay pag-igihin pa ang trabaho sa ahensya. Sa isang panayam sa Davao City, sinabi ni VP Sara na lahat ay welcome, kabilang si Torre na tumakbo sa kanilang baluarte. Gayunpaman, pinayuhan ni Torre ang pangalawang pangulo na huwag pangunahan ang kwento. Ang naturang opisyal ay tinuturing na markado sa pamilya Duterte matapos dakpin si Pastor Apollo Kibuloy sa Davao City noong 2024 at manguna sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong March 11, 2025. Sa Pool Sabado. Babalikan ho natin ang detalye ng iba pa nating mga balita. Ilan po muna mga paalala Pilipinas ang ating oras, alas 9:27 ng gabi. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fab Con. Bangong pumakabloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng charm. Kaya gamit ko
Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Kumakaplo sa Charm! Charm Fabcon. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Sapul Sabado. Nagbabalik ho ang programang Sapul Sabado. Sa punto pong ito, makibalita tayo ngayon sa Pag-asa Hydrology Division. Nasa ating linya po si Ma'am Sonia Serrano. Ma'am Sonia, magandang gabi at welcome po sa DZRH. Magandang gabi din po sa ating lahat. Opo, Ma'am Sonia, kamusta ho ang lagay ng ating mga dam sa mga oras na ito? Meron po tayong update ngayong alas 9 ng gabi. Ito po sa Angat Dam, ngayon po ay nasa 159.68 meters na po siya. Samantalang ang Ipo ay nasa 100.91 meters. Ang Lamesa Dam, nasa 79.61 meters. Samantalang ang Wawa Dam po ay nasa 135.68 meters as of 8 p.m. Ang iba po naman nating mga dams ay naka-update po ng alas 8 ng umaga. Ito pong ang Buklaw Dam natin ng alas 8 ng umaga ay nasa 751.27 meters. At ang Binga Dam ay nasa 574.34 meters. Ang San Roque Dam ay nasa 233.62 meters. Pantabangan Dam ay nasa 180.83 meters. Noted po na halos lahat po ito ay tumataas sa ngayon po. Opo. Alin po sa mga dam na nabanggit ho yung kasalukuyan na pong nasa critical level? Ito pong sa ngayon po noon, ang ating Ambuklaw Dam at Binga Dam ay nagpapalabas ng tubig. 4 gates, 2 meters po para sa Ambuklaw na may katumbas na 281.20 cms. Samantala pong itong ating Binga Dam ay nasa 4 gates, 2 meters. Ang equivalent po ay nasa 317.53 cms po. Yan po yung ngayon nagpapalabas po ng tubig. Apo, ano po kaya yung mga lungsod na posible o mga lugar na posible pong maapektuhan? May mga barangay po na maapektuhan dito, katulad po dito sa Ambuklaw Dam. Sa pagpapalabas po nito ay maaaring maapektuhan po yung barangay Ambuklaw. Samantalang yung sa Binga Dam po naman, ang pagpapalabas nito ay maaaring maapektuhan ang barangay Tinugtan tsaka barangay Dalupirit po. Alright. Sige po, maraming salamat po Ma'am Sonia Serrano at makikibalita po muli kami sa inyo o sa Pag-asa Hydrology Division kaugnay po ng antas ng tubig ng ating mga dam.
Sige po, maraming salamat po. Ayan, si Ma'am Sonia Serrano ng Pag-asa Hydrology Division. Samantala, balikan naman natin ang Las Piñas City na kanina ho ay nakakaranas ng napakalakas na buhos ng ulan na sinabayan pa ng hampas ng malakas na hangin. Alamin natin ang latest mula kay RH27 Noche Kakas. Noche, magandang gabi. Dahil hindi pa rin na madaanan itong ilalim ng Alabang Zapote flyover dito sa Zapote lungsod ng Las Piñas. Patuloy pa rin tayong nakakaranas pero mahina na ring ulan at hindi katulad kanina na malakas yung hangin at yung ulan. Sa ngayon ay lubog pa rin sa tubig baha itong ilang lugar dito sa Las Piñas City. Pati particular na yung barangay Zapote na kung saan ay pinakasahod ulan o sahod baha itong lugar. Mababang lugar itong barangay Zapote kaya lubog yung Ramos Compound, Mikesel Compound, pati yung area ng Basa Compound, yung Vergara Compound by lubog din sa tubig baha, yung Plaza o yung Miranda Compound, maging itong Santos Village 3 at Santos Village yung Santos Luma ay lubog din sa tubig baha. Sanhi ng tumaas kasi itong kalsada kaya yung mga bahay ay napag-iwanan, bumaba yung bahay dahil tumaas yung kalsada. Sa ngayon ay patuloy na nakamonitor ang CDRMO ng Las Piñas kaugnay nitong naranasan ngayon mga pagbaha. Maging halos lahat itong lugar ng barangay Zapote ay lubog sa tubig baha. Maging yung barangay Pamplona doon sa may area ng Pamplona 1, yung barangay sa may JP Rizal, sa may Balagtas ay nakakaranas din ng pagbaha yung mga residente. Yung dito sa may area ng Padre Gigo Sierra ay hindi pa rin madaanan yung Padre Gigo Sierra Avenue, yung galing ng Baclaran all the way papuntang Zapote Junction. Yung galing naman ng Bacoor, Cavite, ganun din. Hindi pa rin stranded pa rin yung mga sasakyan dahil hindi makadusong dahil sa mataas na level ng baha sa nasabing lugar. Yung bahagi naman ng Zapote sa may area ng Bacoor naman na Kyle ay nakaranas din ng pagbaha dito sa may area ng sa may Aniban 1, maging doon sa may area ng Aguinaldo Highway ay lubog din sa tubig baha. So sa ngayon ay nagdadasal itong mga residente ng mga apektadong lugar dahil sa sana humupa na yung baha at tumigil na yung ulan, pero nagbabadya pa rin umulan na Kyle sa mga oras na ito. At sa ngayon ay sinabayad kasi ng high tide yung tubig kasi ng Las Piñas at Bacoor River, yung pagitan ng ilog lang kasi yung pagitan na yan. Yung bagsak ng Prince Dam, yung bagsak niyan all the way diretso yan ng Manila Bay. Kaso ang problema, sinabayan ng high tide kaya wala nang malabasan yung tubig baha, kundi maghanap ng pinakamababang lugar, yung barangay Zapote ang napuruhan dahil sa Cats Basin ng baha. So yan ang sitwasyon, Kyle. Patuloy tayong nakamonitor kaugnay nga itong ating naranasang masama ng panahon ng Maymay. Balik sa iyo, Kyle. Maraming salamat RH27 Noche Kakas. Sa Pool Sabado. Samantala, kapapasok lamang ho ng balita, isang gumuho po ang bahagi ng pader ng Forbes Park dyan ho sa EDSA Ayala northbound. Ngayon po yung Biyernes ng gabi, August 8, at kasalukuyan po itong nakakaapekto sa dalawang linya ng nabanggit na kalsada. Ayon po mismo kay MMDA General Manager Nicolas Torre III, nakadeploy na sa lugar ang response at clearing teams ng MMDA at nakikipag-ugnayan na rin sa Makati City para sa agarang paglilinis
ng bumagsak na pader. Pinag-iingat naman ho ang mga motorista na dumadaan sa naturang kalsada at pinayuhan na mabagal dahil sa posibleng bumigat ang trapiko habang isinasagawa ang clearing operation. Sa pool Sabado. Samantala kasalukuyan pa rin hong nasa ilalim ng red rainfall warning ang buong Metro Manila. Gayon din po ang bahagi ng Zambales, Pampanga, Bataan. Gayon din ang ilang bahagi ng Cavite, specifically ho dyan sa Bacoor, Imus, Dasmariñas, Kawit, Noveleta, Cavite City, Rosario, General Trias, Tanza, Naik, Trece Martires, Ternate, Maragondon, Magallanes, General Emilio Aguinaldo, Alfonso, General Mariano Alvarez at Carmona. Nasa ilalim din ho ng red rainfall warning ang San Pedro, Binyan at Santa Rosa sa Laguna. Gayon din ang ilang bahagi ng Batangas. Samantala, orange warning level naman ho sa ilang bahagi ng Cavite o nalalabing bahagi ng Cavite. Diyan ho sa Amadeo, Indang, Mendez, Silang at Tagaytay. Sa nasa ilalim din ho ng orange warning level ang Balete, Tanawan, Cuenca, Lipa. Gayon din ang Malvar, Mataas na Kahoy, Padre Garcia, San Jose, Santo Tomas at Talisay sa Batangas Province. Orange warning level din ho sa Cabuyao, Calamba at Los Baños, Laguna. Gayon din ang ilang pambahagi ng Pampanga, Bulacan, Tarlac, Rizal. Ayan. Ayon ho sa Pag-asa, kailangan ho mag-take action kapag ang inyong lugar ay nasa bahagi ng o nasa ilalim ng red rainfall warning. Ibig sabihin, asahan na ho yung walang humpay na buhos sa mga pag-ulan sa loob ng 1 oras at sa susunod pa na 2 oras. So, asahan na ho yung mga pagbaha, especially ho dun sa mga mabababa at flood-prone na lugar. Sa pool Sabado. Magbabalik ho ang programang Sa Pool Sabado. Ilan po munang mga paalala. Pilipinas ang ating oras, 20 minutos bago mag-alas 10 ng gabi. Dulot na matinding takot at kaguluhan sa San Jose National School, Tacloban City matapos maganap ang isang insidente ng pamamarit. Umabot na sa 4, 3 yung mga balagita at isang binatang konfirmadong nasawi. Can we say that actually someone is at fault here? I think definitely there will be people at fault. So number one, I think just to put it out there talaga, yung mga adults surrounding the child, the fact that they were able to get access, na may access sila sa barel. Eh yung bata na yan, nakamatay yan eh! Nakamatay yan! Nakamatay yan ang tao! So ano? Ibababahay pag-asa lang yun? I think walang may isang sagot kung paano talagang bibigay yan. Kasi, of course, we can imagine all these parents are probably feeling I can never forgive. Hindi ko kayang ipagpatawad o magpatawad sa mga taong ito kahit mga bata pa to. And karapatan nila maramdaman yun. Instead, mas palakasin, mas palalimin pa ang ating mental health services, ang ating community mental health services, ang ating family development services. Metro at Mega Manila. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Pilipinas Extension sa DZRH at RHTV. Sa Pool Sabado. Gabi ng misteryo ngayon pong Sabado, ano po? Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang Ito The po Better ang News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't Sa Pool Sabado. Nagbabalik ho ang programang Sapul Sabado. Ako pa rin ang inyong nakakasama. Ako po si Kyle Bulias ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa Pool Sabado. Alas 9:43 na ho ng gabi sa pagpapatuloy ho ng ating balitaan. Patapos na ang investigasyon ng Department of Justice kay Senator Robin Padilla kaugnay ng kasong obstruction of justice dahil sa umano'y pagpapatakas ito kay Senator Bato de la Rosa. Ayon sa DOJ, isasama na nila sa kanilang mga nakalap na ebidensya ang mismong pahayag ng senador na pinayuhan niyang magtago muna si Senator Bato. Nagugat ang kaso laban kay Padilla bunsod ng umano'y pagtulong nito kay De La Rosa na makatakas sa Senate compound doong madaling araw ng May 14, sabay ng ugong na isisilbi na sa senador ang warrant of arrest mula sa International Criminal Court sa kasong crimes against humanity. Sa Pool Sabado. Sa iba pa natin mga balita, natanggap na ng Department of Justice ang dokumento kaugnay ng extradition request ng Estados Unidos kay Pastor Apollo Kibuloy. Ito ay kaugnay ng mga kasong kinakaharap ni Kibuloy sa Amerika, kabilang ang alegasyon ng sex trafficking, visa fraud at bulk cash smuggling. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, dadaan sa mga proseso ang mga naturang request, kasama dito ang evaluation, fact-checking at maging ang validation sa umiiral na extradition treaty ng Pilipinas at ng bansang Amerika. Oras na matapos ang evaluation ng mga naturang dokumento ay tsaka lang nila gagawin ang naturang desisyon. Pakinggan natin ang pahayag ni Justice Secretary Frederick Vida. First, we evaluate now the formal transmittal from the Department of Foreign Affairs. No? We evaluate. We will fact check everything, no? And we will validate based on the existing treaty we have with the United States, which is we have an existing extradition treaty and we have processes before the courts. So nandun pa kami ang DOJ ngayon sa pag-evaluate nung formal yung letter ng DFA. And as soon as possible, as soon as we have finished our evaluation, we will come up with the decision and we will inform the public definitely kung ano yung action ng DOJ after that. Sa Pool Sabado. Samantala, hinamo naman ni National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag si dating Congressman Jing Paras na itanggi ang alegasyon ng nakikipag-ugnayan nito sa nakakulong na talent manager sa planong paninira laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Ayon kay Matibag, katakataka ang pagiging tahimik ni Paras sa naturang issue. Giit ng direktor, kahit sa social media ay maaaring itanggi ni Paras na nakipag-usap ito kay alias Ken para sa honey trap plot o tangkang character assassination laban kay Recto. Ang question ko kay Kong Jing Paras, number 1, at kilala nyo naman lahat si Kong Jing Paras, maaaring napapanood niya to. At alam naman natin, napakatapang niya. Lagi bira ng bira, pati itong katabi ko nga, binibira ng palagi. So, bakit ngayon very mum siya, very quiet? So, ito lang tanong ko, can you deny categorically na hindi mo nakausap tong alias Ken? At wala kayong planong gawin ganon? Yun lang yung tanong ko, kahit di na siya dumalo. Kahit sa social media na rin lang sagutin. At ang tanong ko, sa kanya at kay Kong Libiste, categorically, can you deny na nag-usap kayo
at nagplano ng ganito. Matatandaang hindi sumipot si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa pasabihan ng NBI noong araw ng Huwebes habang humirit si Paras na i-reschedule sa August 11 ang pagharap nito sa Bureau. Sa Pool Sabado. Kaugnay ng balitang yan, may malakas at matibay na ebidensya laban kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste at former Negros Oriental Representative Jing Paras. Ito ay kaugnay ng umano'y tangkang character assassination laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Ayon kay NBI Director Matibag, malakas ang mga ebidensya at katunayan ay nag-issue na rin sila sa mga abogado na umano'y kasama sa meeting kung saan pinlano nila ang tangkang frame-up. Pakinggan natin muli ang pahayag ni NBI Director Matibag. Matibay. In fact, nag-issue na kami ng subpoena doon sa mga lawyers na na-identify na with the Congressman Paras na nangyari meeting. Sa kabila nito, hindi pa aniya itinuturing na suspect sina Leviste at Paras dahil sila ay mga persons of interest pa lamang. Sa Pool Sabado. 9:48 na ho ng gabi, hinamon ni Ombudsman Boying Remulla ang mga alkalde na mahigpit na bantayan ang mga opisyal at tanggapan na nasa ilalim ng kanilang pamamahala sa mga ulat ng umano'y korupsyon sa garbage collection at waste management contracts. Sa programang DZRH Executive Session, sinabi ni Remulla na may natanggap na report ng kanilang opisina hinggil sa ilegal na kalakalan sa mga basura na kinasasangkutan ng ilang alkalde. Nilinaw ni Remulla na may mga alkalde umanong hindi nakikilahok sa gawain, kabilang sina Pasig City Mayor Vico Soto at Quezon City Mayor Joy Belmonte. Gayunman, dapat pa rin umanong tiyakin ng mga mayor na walang irregularidad sa mga tanggapan tulad ng business processing and licensing offices at mga nag-i-issue ng permit. Hinimok din ni Remulla na i-report ang publiko na i-report sa ombudsman ang anumang katiwalian kabilang ang mga insidente ng umano'y pagtanggi sa business permit. Yung mga opisina, business processing licensing office, nagbibigay ng permitting, occupation and office of the building official, OBO. Lahat yan, checkin nyo. You should be aware of people under you who are committing shenanigans. Na naghahanap buhay. Ito challenge ko sa kanila. Tsaka sa taong bayan. Kung may reklamo kayo sa mayor, sa nangyayari sa mayor, o kaya sa bayan na nag-a-apply kayo ng lisensya, ireklamo nyo sa mayor, furnish siya sa copy. Tama. Tapos, i-furnish nyo rin ng copy ang ARTA para magkaalaman kung sino kikilo sa amin. Tama. Sa Pool Sabado. Samantala, tuluyan ng pinatawan ng lifetime ban si UAAP pinatawan ng lifetime ban sa UAAP si dating Ateneo head coach Tab Baldwin, habang pinayagan naman ang men's basketball team ng Ateneo na sumabak sa nalalapit na season 89. Kasunod ito ng isinagawang investigasyon ng UAAP kaugnay ng pagkasawi ng student athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili noong June 8 habang nasa training sa Aurora. Ayon sa UAAP, pinalna at hindi na maaari pang iapela ang pasya na iban perpetually si Baldwin sa lahat ng UAAP competitions at mga kaugnay na aktibidad. Pansamantala namang sinuspinde si former team manager Epo Kimpo, gayon din ang ilang miyembro ng Blue Eagles coaching staff. Habang umiiral naman ang suspensyon, hindi rin sila maaaring sumali sa anumang laban sa UAAP. Sa Pool Sabado. Sa iba pa nating mga balita, iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na marami pang kailangang gawin upang maisakatuparan ang mga pangako at programa ng kanyang administrasyon. Sa kanyang vlog, sinabi ng Pangulo na hindi pa isang talumpati ang kanyang ika-5 State of the Nation Address sa SONA dahil kailangang sundan nito ng konkretong aksyon ng pamahalaan.
Binigyang diin ng Pangulo na kailangang ipagpatuloy ang mga programa laban sa kagutuman at para sa kalusugan, kabilang ang feeding programs, tulong sa dialysis at cancer patients at zero balance billing sa mga ospital ng Department of Health. Tiniyak naman ni Marcos na patuloy na pakikinggan ng pamahalaan ang mga hinaing at pangangailangan ng mga Pilipino. Alam ko na ang SONA ay higit pa sa isang talumpati. Marami pang trabaho ang kailangan gawin para maisabuhay ang lahat ng ating tinatalakay at minimithi bilang isang bayan. Ang inyong aktibong pakikilahok sa mga usaping panlipunan ay mga katangian ng pagiging isang bagong Pilipino. Sa Pool Sabado. Samantala, doble ang paglago ng ekonomiya ng bansa kumpara sa world economy sa ilalim ng Marcos administration. Sa panayam sa special on Saturday sa DZRH, sinabi ni Finance Secretary Frederick Go na nakapagtala ng 5.8 average gross domestic product growth sa loob yan ng 4 na taon na mas mataas sa 2.5 hanggang 3% average growth sa pandaigdigan. Ayon kay Go, tinatayang magpapatuloy ang 5 hanggang 6% na GDP growth sa taong 2027 at 2028 dahil sa pinalawak na infrastructure spending at sustained investment inflows. During the last 4 years of the Marcos administration, our GDP growth averaged at 5.8%. To put this into perspective, the rest of the world, ang buong daigdig na to, ang GDP growth nila ay mga 2.5 to 3% lamang. So ang growth ng Pilipinas at 5.8% ay sabihin na natin doble ng economic growth of the rest of the world. Malaki rin niya ang naging kontribusyon ng paglago ng ekonomiya ang Create More Law na nagpalawak ng incentives para sa mga foreign investors sa bansang Pilipinas. Paliwanag ni Go, tumaas ang investment grade creditation ng bansa kaya mas kumpiyansa ang mga namumuhunan na mag-invest sa ating bansa. Narito muli ang pahayag ni Finance Secretary Frederick Go. Kung naghiram tayo ng pera sa mundo, for example, naghiram tayo ng 1 billion pesos, kung ang credit rating mo siguro ay C, ang babayaran mong interest rate siguro ay 9%. Alright. Kung ang credit rating mo ay B, baka ang babayaran mo ay 7.5%. Kung credit rating mo ay A, baka ang babayaran mo ay 6%. Halimbawa lang to, ha? These are not, syempre, interest rates, nagbabago yan araw-araw. But generally, ganun. Sa Pool Sabado. Yan na ho ang kabuuan ng ating balitaan dito ho sa programang Sapul Sabado. Pero bago ho tayo magpaalam, makikibalita po muna tayo sa lagay ng ating panahon. In the meantime, narito ho ang latest. Okay, aalamin ho natin ang mamaya ho, babalikan natin yung latest report mula ho sa MMDA. Pero ngayon, nasa ating linya na po si Sir Alzar Aurelio ng DOST Pag-asa. Sir Alzar, magandang gabi at welcome po sa DZRH. Magandang gabi po sa ating lahat. Maulan na panahon ang tinaranasan din lang dito sa Metro Manila. Ganun din sa halos buong Luzon and Visayas dahil sa habagat. At asahan po natin na ang maulan na panahon dulot ng habagat sa Luzon and Visayas. At kasama na rin ang Zamboanga Peninsula at yun din sa Milano del Norte at Lanao del Sur. Kasama na din ang Misamis Occidental. Itong habagat ay sinakita namin ay magpapatuloy ang epekto nito sa susunod na 3 araw. Kaya paalala sa mga kababayan po natin sa mga nakakaranas pa rin ng maulan na panahon. Patuloy pa rin tayo mag-ingat at maging alerto dahil sa mga pag-uulan dulot ng habagat. At yung bagyo, 2 bagyo nating binabantayan, mababa ang chance ang pumasok ito sa ating Philippine Area of Responsibility. Una ito si Dolphin, nasa bandang more than 600 kilometers silagang ng extreme northern zone at ay nasang papunta ito sa may bandang China, South
southern part ng China. At yung pangalawang bagyo, tropical depression, nasa layong 3,000 kilometers east ng extreme North Luzon. So itong dalawang bagyong ito ay siyang dahilan na nagpapaulan sa ating bansa dahil inahatak nila itong habaga. Yan po ang ating update mula sa Pag-asa. Opo, Sir Alzar. Panghuli na lamang po, maitanong lang ho natin para ho sa kaalaman din ng publiko. Kapag po ba ang isang lugar ay isinailalim po sa red rainfall warning, ano ho ba ang ibig sabihin nito? Malalakas po ang pag-ulan ng ibig sabihin niya, matitinding pag-ulan pag red. By kung i-limines natin yan, level 1, 2, 3. Pag may warning, automatic heavy rainfall na yan. Apo. And then may level 1, 2, 3, sabihin ni malalakas, kumbaga malakas, matindi pa ang malalakas ang pag-ulan ng dudulot ng pagbaha at pag-ulan lupa po. Alright, maraming salamat po Sir Alzar Aurelio mula ho sa DOST Pag-asa. Sa Pool Sabado. Samantala, isa hong sasakyan ang nabagsakan ng punong nabuwal dyan ho sa Lacson, Maynila. Ibalita mo yan, Federico Manalili ng DZRH Operation Tulong. Sir Feds, magandang gabi. Yes, okay. Bali, ito nga, nahirapan din tayo makapenetrate. Hindi umubra yung kabayo natin dahil napakataas ng mga baha ngayon. Dito sa area na hindi kinalalagyan, dito sa Malabon, hindi na halos madaanan ng mga light vehicle. Yung kahabaan ng MH Del Pilar at ganun din yung kahabaan ng Gobernador Pascual, halos sa lagpas tuhod na. Yung mga baha dito naman sa MH Del Pilar, halos sa binti naman yung baha na nararanasan, kaya hindi rin makadaan yung mga iba pa sa loob ng Yanga. Possible sana yung Yanga, kaya lang ngayon sa sitwasyon ngayon, baha na rin sa loob. Mas nahihirapan ngayon makadaan yung mga mabababang sasakyan. At patuloy na lang tayo nagmo-monitor dahil yung Tulyahan River, mataas na yung tubig. Kasama, naka-monitor tayo dito sa area namin dito sa Malabon, sa area ng Tulyahan River, at maganda naman patuloy pa rin na pinapaandar yung mga pumping station, kaya lang dahil nga sa bugso na napakalakas ng ulan, talagang halos hindi kayanin din ng pumping station. At mag-monitor lamang tayo sa pamamagitan ng mga social media ng mga lungsod nga, ibang lungsod na ito, nakuha natin ito kanina lamang na kung saan nga yung mga karamihan dyan talagang puno na matatanda na, delikado para sa mga dumadaan, particular nga sa isang lungsod nga ng Maynila, kung saan nga isang kotse ang nabagsakan nga ng punong nabuwal sa may kahabaan ito ng Lacson. Itong sasakyan patungo ito ng Espanya, malapit ito sa kanto ng Laon-Laan at intersection at boundary ng Distrito 3 at Distrito 4, ito nga nabuwal yung puno at saktong nabaksakan nga. At kagandahan naman, ang mga sakay na ito ng sasakyan ay ligtas. Agad naman dumating yung mga Manila City DRRMM at mga Bureau of Fire Protection para alisin yung mga natanggalin, yung nabuwal sa puno sa nabanggit na lugar. Kaya muna at patuloy pa tayo nagmo-monitor sa mga kalagayan nga ng sitwasyon dahil din sa Valenzuela namo-monitor na rin natin sa may mga baha na rin portion sa Valenzuela at ganun din sa lungsod ng Caloocan. Tinukuha na lang natin yung mga karagdagang informasyon na lang at magbabalik tayo para may ere at makatulong sa ating mga kababayan na padaan sa mga banggit na lugar para makaiwas sila at makahanap ng mga alternative group na alternative route na kung saan pwede silang dumaan na walang mga baha. Federico Manalili para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa Pool Sabado. Maraming salamat ka Feds Manalili ng DZRH Operation Tulong. At sa pamamagitan ho ng balitang yan, dyan na po nagtatapos ang ating programang Sa Pool Sabado. Ako po ang inyong nakasama sa isang oras sa balitaan. Ako po si Kyle Bulyas, ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa Pool Sabado. Susunod na ho ang programang Gabi ng Misteryo. Nakakasama niyo po dyan sila kay Ray Sibayan. Kami
po ay magpapaalam na pero manatili ho kayong nakikinig at nanonood sa DZRH News para ho sa detalye ng iba pa nating mga balita kaugnay pa rin ng nararanasan nating sama ng panahon. In the meantime, oras ho natin 2 minuto makalipas ang 10:00 ng gabi.